We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Iba't ibang probinsya sa bansa naghahanda na 5 araw bago ang barangay at SK Elections 2023. May detalye live si Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Zen? Cecil, puspusan na ang paghahanda ng COMELEC upang masiguro na magiging matiwasay ang idadaos na eleksyon sa Lunes. All set na ang COMELEC Naga City ilang araw bago ang barangay and SK elections. Handa na rin maging ang list of candidates na ipapaskil sa mahigit 300 polling precincts at iba pang gagamitin sa mismong araw ng halalan. Sa benta 99% prepared na kita. Sa ngunyan, kompleto na po sa mga nagabot na mga accountable forms, kabali na po ang mga balota. Dumating na rin ang iba pang election paraphernalia gaya ng indelible ink, ballpen at election returns. Nananatili ito sa Naga City Treasurer's Office para sa safekeeping at inventory. Handa na maging ang COMELEC Region 6 sa eleksyon. Dumating na rin ang official ballots at election returns at na-turn over na sa mga tanggapan ng Municipal COMELEC. Muna yung pinaka-importante, no, mga gamito natin sa adlaw nga Lunes, no, during election day, official ballots, mga election returns, mga indelible ink. So they are in the process now verifying. Handa na ang election frontliners sa Central Visayas sa darating na barangay and SK elections sa Lunes. Kasama sa pinaghahandaan ng COMELEC ang seguridad ng mga guro na magsisilbi sa darating na eleksyon. Kahit pa man may mga lugar na isinailalim sa COMELEC control, walang guro na nag-aatubiling magsilbi sa eleksyon ayon sa COMELEC 7. Wala naman daw dapat ipangamba ayon sa COMELEC dahil sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nasa mahigit 12,000 na miyembro ng peacekeeping forces ang itinalaga na sa rehiyon. Umabot na sa 62 ang election areas of concern sa Region 1 base sa bagong datos na inilabas ng COMELEC Regional Office 1 matapos ang isinagawang command conference ng Regional Joint Security Control Center. Pinakamarami sa lalawigan ng La Union na may 48 barangays na nasa ilalim ng yellow category o may intense political rivalry. Samantala, itinaas sa orange category o election of immediate concern ang Barangay Asin East, Malasiki, Pangasinan matapos ituring na election-related incident ang pamamaril sa isang incumbent barangay kagawad na kumakandidato sa pagkabarangay chairman. Napag-usapan din kahapon na pwede nilang dagdagan ng pwersa coming from the AFP. Yung mga areas na katulad ng ganyan na categorize as election area of immediate concern. Mahigit 9,000 uniformed personnel ang ipinakalat ng COMELEC at Police Regional Office 10 upang magbabantay sa seguridad ng barangay at sangguniang kabataan elections sa Northern Mindanao. Kabilang din sa idineploy ang mga personnel na sinanay bilang Board of Election Inspectors. Nasa 176 barangays ang isinailalim sa election areas of concern sa rehiyon na karamihan ay nasa Lanao del Norte. Magdepende ka na sa prevailing situation on the ground, padayon ang ato ang intelligence monitoring. Cecil, samantala dito sa Western Visayas, may naitalang 172 na election concern areas o election areas of concern. 3 rito ang kabilang sa areas of grave concern na pawang nasa probinsya ng Negros Occidental. Cecil? Maraming salamat, Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Patay sa pamamarilang 2 tumatakbong barangay kagawad at isa pang residente sa Cotabato City.
Nasa 12 katao ang hinuli ng PNP na posible raw nasangkot sa naturang insidente. Samantala, isang tumatakbong barangay kapitan naman sa Montevista, Davao de Oro, patay din sa pamamaril. Narito ang report ni Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Maririnig sa video na ito na kumalat na sa social media ang pagtatalo ng ilang tao sa kalsadang ito sa Barangay Rosary Heights 12, Cotabato City kagabi. Maya-maya pa, ang kumuha ng video na pakubli sa loob ng bahay. Ang putukan nagpatuloy ng ilang minuto. Sa kuha naman ng netizen na ito na tumanggi ng magpakilala, dinig na dinig pa ang putukan habang nakatago ang mga residente. Nagabarilan na. Dito mismo sa amin, nagabarilan. Ingat ka ba? Grabe kayo, nagabarilan na ganyan. Mula sa isang butas, makikita ang ilang tao sa kalsada. Ang ilan tumatakbo. Ang ilan may hawak na mahabang armas. May magpan ka ba ya? Grabe oh, peaceful na barangay, nagagpan na. Ingat ka. Nang humupa ang putukan, patay ang dalawang tumatakbong barangay kagawad. Kinilala silang sina Alfarsing Ayunan Pasawiran ng Barangay Kalanganan 2 at si Nor Muktadin Butukan ng Barangay Rosary Heights 12. Patay din ang residenteng si Faisal Abbas habang sugatan naman ang dalawang iba pa. Ayon sa Cotabato City Police, base sa kwento ng mga nakasaksi, naglalagay ng campaign posters ang grupo ng mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections sa Sosa Street sa naturang barangay nang bigla silang pagbabarilin. Sa pagresponde ng pulisya sa lugar, pinasok nila ang 4 na bahay kung saan pinaniniwala ang nanggaling ang mga putok ng baril. Initially sa babae, pero according po sa mga witnesses, may bumabaril din po sa taas. Tinuro kasi ng isa mga survivors na doon tumakbo yan talaga yung bahay ng isa sa mga suspects. Kaya yan ang pinuntirya. 12 suspect ang arestado na umano'y posibleng responsable sa pamamaril. Na-recover ng pulisya ang M16, kalibre 45 na baril at 9mm pistol. Inaalam pa ng pulisya ang partisipasyon ng mga nahuli sa insidente. Samantala, kinundina ng Cotabato City LGU ang insidente. Sisiguraduhin umano nilang mabibigyan ng hustisya ang mga biktima. Kasalukuyang nasa green category ng COMELEC ang Barangay Kalanganan 2 at nasa yellow category ang Rosary Heights 12. This incident, we are looking at maybe we will review the classification of these barangays. Maybe including some barangays in a higher category. Patay din ang isang kandidato sa pagkakapitan sa Barangay Kamantangan, Montevista, Davao de Oro matapos barilin ng riding in tandem suspect sa naturang barangay ang Martes ng umaga. Kinilala ang biktima na si Alvin Garcia, 34 anyos. Sa inisyal na investigasyon ng kapulisan, pauwi na sana ang biktima kasama ang kanyang kaibigan mula sa pangangampanya. Tinitingnan pa ng kapulisan kung politically motivated ba ang pagpatay sa biktima. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News. COMELEC Bicol may direktiba sa PNP at AFP na muling i-assess ang seguridad sa Masbate. Samantala, Bayan ng Libon sa Albay isinailalim na sa COMELEC control. Ito'y matapos ang naitalang pamamaril sa Masbate City nitong araw ng Linggo kung saan isang kandidato para sa pagkakagawad ang nasawi habang sugatan naman ang incumbent barangay captain. Kaya mas pinaigting pa sa ngayon ang seguridad sa probinsya ng Masbate. Kaugnay nito, agad nagbigay ng direktiba ang COMELEC Bicol sa PNP at AFP na muling i-assess ang sitwasyon ng seguridad sa probinsya. Napag-alaman na 7 barangay sa Masbate ang nasa ilalim ng red category o areas of grave concern na mahigpit ngayong tinututukan ng mga otoridad. Samantala, matapos may maitalang election-related incident, isinailalim na rin ng COMELEC ang Bayan ng Libon sa probinsya ng Albay sa COMELEC control. Napag-alaman na unang araw pa lang ng COC filing, isang kandidato sa pagkakapitan ng barangay ang binaril sa naturang bayan. Patuloy pang pinaghahanap ang suspect. All government form access will be on heightened alert there. There will be augmentation of forces. However, pagdating sa operation ng LGU, status quo.
7 motorsiklo sa Huban, Sorsogon ang naararo ng isang SUV. Samantala, rider na kalahok sa Kasanggayahan Motorcycle Adventure patay sa aksidente. Habang 2 riders patay din sa salpukan ng 2 motorsiklo sa Daet, Camarines Norte. Nakaalerto si Jessica Calinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Aksidenteng naararo ng SUV ang 7 motorsiklong nakaparada sa gilid ng kalsada sa Barangay Lahong, Huban, Sorsogon. Sa investigasyon ng Huban Municipal Police Station, nagmula sa bayan ng Magallanes ang SUV at patungo sana sa Sorsogon City. Pero pagdating sa lugar, nakaramdam daw ng antok ang driver na nagresulta sa aksidente. Maswerte namang walang nasaktan sa naturang insidente. Sa Sorsogon City, patay ang isang rider na kabilang sa isinagawang motorcycle adventure na bahagi ng pagdiriwang ng Kasanggayahan Festival. Ayon sa report ng mga otoridad, bumangga ang rider sa isang tricycle pagdating nito sa diversion road ng Barangay San Juan, Roro West District. Nagtamo ng sugat sa katawan ng 2 sangkot na driver na agad namang itinakbo sa ospital. Pero nasawi ang rider kalaunan. Sa bayan ng Daet, Camarines Norte, patay din ang 2 rider sa salpukan ng 2 motorsiklo sa diversion road sa Barangay Lagon. Sa lakas ng impact, nagtamo ng malubhang tama sa katawan ang 2 rider na naging dahilan ng kanilang pagkamatay. Nagpaalala naman ang mga otoridad sa mga motorista na laging mag-ingat para maiwasan na ang mga ganitong aksidente. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Jessica Calinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Daan-daang senior citizens sa City of San Fernando sa Pampanga ang nabigyan ng libreng flu vaccine at COVID-19 booster shots para maproteksyonan laban sa sakit gaya ng influenza. Ayon sa Department of Health, isa ang influenza sa nangungunang dahilan ng pagkasawi ng mga senior citizen. Mula January hanggang October 7, 2023, umabot na sa 7,884 ang naitalang flu-like diseases sa Region 3. 29% na mas mataas ito kumpara sa datos noong nakaraang taon. Kaya naman puspusan ng DOH sa distribution ng flu vaccines sa mga rural health units. Number 1 priority natin, mga senior citizen. Kasunod po nito, yung tinatawag nating mga with comorbidities. Priority rin po natin ang pregnant women. And of course, yung ating mga health workers na exposed po sa diseases. 3 katao patay matapos bumangga ang sinasakyang van sa railing ng isang tulay sa Carmen, Bohol. Nangyari ang insidente sa National Highway sa Barangay Buenos Aires sa bayan ng Carmen umaga nitong Lunes. Ayon sa investigasyon ng Carmen Police Station, galing sa Davao del Sur ang mga biktima. Dagdag ni Police Staff Sergeant Rustico Bitasolo Jr., traffic investigator sa Carmen Police Station, na nakatulog umano ang driver ng van na kinilalang si Junrey Kagampang. Bumangga ang van sa Camanayon Bridge. Agad na isinugod ang mga sakay at ang driver ng van sa Congressman Simeon Toribio Memorial Hospital. Subalit binawian ng buhay ang 3 sa 6 na pasahero. Ang driver at 2 pang pasahero nasa ligtas ng kalagayan. Posibleng mahaharap sa kasong reckless driving resulting in multiple homicide and injuries ang driver ng tourist van. Cheesecake kalabasa ihahain ng isang baker mula sa Lawag City. Narito ang report ni John Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pangunahing gulay ang kalabasa sa Ilocos Norte. Isa itong masustansyang gulay bilang pangpalinaw ng mata. Kaya naman ang baker na si Andy Doronio ng Lawag City, Ilocos Norte ay nakaisip ng kakaibang cheesecake pero this time with a twist. Tuturuan tayo ni Baker Andy ng kakaibang cheesecake na tiyak na magugustuhan ng lahat maging mga bata. Una, gumawa muna ng magiging crust ng cheesecake gamit ang dinurog na biscuit. Isunod na ihalo ang sugar at butter sa dinurog na biscuit. Ihalong mabuti at saka una itong ilagay sa molder at i-flatten ito gamit ang kutsara. Pagkatapos nito ay tabi muna. Isunod naman ang magiging cheesecake. Ang mga sangkap, cream cheese, asukal, mashed kalabasa, itlog, cornstarch, vanilla, lemon at asin. Pagsamasamahin lamang ang mga sangkap at ihalong mabuti. Ibuhos na ito sa ibabaw ng ginawang pinaka-crust. Pagkatapos nito, ilagay at iluto sa oven sa loob ng 40 minutes. So, since meron siyang vegetable na ingredient which is the squash o yung kalabasa, sabi ko, why not brown sugar?
Pero dahil abundant dito sa Ilocos yung molasses, yung tagapulot, yun ang kinuha ko. Pagkaluto ng cheesecake, ilagay na sa toppings ang tagapulot. At para mas lalo pang mouth-watering, ilagay din sa ibabaw ang cream cheese. At handa ng tikman ang katakam-takam na lawagenya, cheesecake, kalabasa, and tagapulot. Sa pagkain, hindi lang basta masarap at masustansya. Kailangan din itong lumilevel up sa panlasa nating mga Pinoy. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Punsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Pagsalpok ng rider sa palikong SUV sa Magsingal, Ilocos Sur, nakuhanan ng CCTV. Makibalita tayo kay Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masdan ang SUV na ito na nakaparada sa outer lane ng National Highway ng Barangay Santa Monica, Magsingal, Ilocos Sur. Makikita na tsumechempo ang driver na makapasok sa kalsada. Pero nang umandar na ay siya namang pagdating ng isang motorsiklo. Sumalpok ang rider sa SUV. Actually, nung titingnan natin, yung lapses nandito sa may SUV. Kasi in the first place, hindi pa siya gaano mabilis tumakbo. Pumasok siya agad dito sa inner lane. Kasi alam naman natin na yung inner lane ay para sa mga fast-moving vehicles. Mabuti na lamang at ligtas ang 29 anyos sa rider na isang pulis na papasok na raw sana sa trabaho sa Ilocos Norte. Nagkaayos na rin daw ang biktima at ang driver ng SUV. Nagkarambola ang tatlong sasakyan sa tapat ng Magsingal Public Market sa Ilocos Sur. Sa CCTV footage, makikita ang pagbangga ng kotse sa isang motorsiklo at ang motorsiklo sumalpok din sa sinusundan na SUV. Nagtamo ng sugat ang rider. Nagkaayos din ang mga sangkot sa aksidente. Ayon sa PNP, dapat ay nasa 20 to 40 km per hour ang takbo sa mga sentro ng bayan para maiwasan ang anumang aksidente. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May person of interest na ang Police Regional Office Calabarzon sa pagkawala ng beauty queen at public school teacher na si Catherine Camilon. Ang detalye sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Itinaas na sa Police Regional Office Calabarzon ang investigasyon sa nawawalang public school teacher at Miss Grand Philippines candidate mula Tuwi, Batangas na si Catherine Camilon. Nauna nang naiulat na nawawala si Camilon noong October 12 ng gabi. Sa ngayon po, mayroon na pong kinukonsider tayo na persons of interest, but of course hindi pa po natin maibibigay yung ibang detalye, but still po tuloy-tuloy po tayo at yan po ay tinututukan natin. Sa isinagawang case conference ng PRO Calabarzon kahapon sa Laguna ay pinakita ng pulisya ang mga CCTV footage kung saan makikita ang pagdaan ng sasakyan ni Camilon sa ilang mga bayan sa Batangas matapos itong mamataan sa isang mall sa Lemery noong October 12 dakong 7:24 ng gabi. 8:07 ng gabi makikita ang pagdaan ng sasakyan ni Camilon sa Poblasyon 1 sa bayan ng Santa Teresita. 8:10 nang dumaan ito sa Barangay Muzon sa bayan ng San Luis. Sa pagitan ng 8:24 hanggang 9:25 ng gabi makikita ang pagdaan ng sasakyan sa ilang mga barangay sa Bawan. Sa kuha ng CCTV mapapansin na tila may isa pang kasama si Camilon sa loob ng sasakyan. 9:53 ng gabi lumabas na ng Barangay San Agustin sa Bawan ang sasakyan at eksaktong 10:00 ng gabi ding iyon ang huling mamataan ng sasakyan na lumabas ng Barangay Road na sakop ng Barangay Santa Maria. Nakikipagtulungan na raw ang PRO Calabarzon sa CIDG at HPG para matunton ang sasakyang gamit ng dalaga. Umabot naman sa 200,000 pesos ang pabuya sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Catherine Camilon na nagmula sa Vice-Gobernador ng Batangas at ang business sector ng PRO Calabarzon. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan muli ng pahayag ang mga kaanak ni Catherine pero wala pa silang tugon sa aming mga text at tawag. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
dahil dismayado raw sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na isipan ng isang 73 anyos na lalaki mula sa Kalibo, Aklan na gumawa ng solar trike upang makatipid. Ayon sa civil engineer na si Sutico Beltran, ang hindi na nila ginagamit na solar panel sa bahay ang ginamit niya upang i-modify ang kanyang tricycle. Nasa 60,000 pesos lang daw ang kanyang nagasto sa kanyang solar trike. At ngayon ay hindi na niya kailangan pang problemahin ang pagpapagas o pag-charge dahil nakadepende sa sikat ng araw ang takbo ng kanyang solar trike. Ayon pa kay Beltran, maliban na nakakatipid na, nakatutulong pa raw ito sa kapaligiran dahil sa kanyang environment-friendly solar trike. Kung sa sakyan isang linggo, baka naka 1,000 ako eh. Isang linggo, 4,000. 4 times 1 year, maabot ang 80,000, bawi na yung bawi na yung sa 1 year, bawi na yung panto. Saka hindi ako palaging mag-charge. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Mga labi ng OFW na si Loretta Alacre na nasawi sa Israel, nakahimlay na sa kanilang bahay sa Cadiz City, Negros Occidental. Kasalukuyan nakaburol sa kanilang bahay sa Barangay Cadiz Viejo sa Cadiz City, Negros Occidental ang mga labi ng OFW na si Loretta Alacre. Isa si Loretta sa 4 na OFW na nasawi sa pag-atake ng grupong Hamas sa Israel. 8 taon na ang nakaraan nang huling umuwi si Loretta sa Cadiz City, pero bangkay na ito nang muling makauwi sa kanilang lugar. Personal na mabinisita at nakiramay sa pamilya Alacre si Overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio. Plano ng OWA na tulungan ang pamilya upang maipagpatuloy ang pagpapatayo ng bahay ng OFW na hindi pa natatapos. May livelihood at scholarship program din na ibibigay ang ahensya sa mga kapatid at pamangkin ng OFW. De La Salle University Choral wagi sa 2023 Busan Choral Festival and Competition. Narito ang report ni Hazel Alviar ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Top prize for ethnic category, top prize rin for classical mixed category at itinanghal na Grand Prix winner. Yan ang naiuwi ng De La Salle University Choral mula sa Choral Festival and Competition na ginanap sa Busan, South Korea noong October 16 hanggang October 21. Mahigit 30 grupo ang tinalo nila. Kalaban din nila ang 4 pang grupo na mula sa Pilipinas. Lunes ng hating gabi, dumating sa bansa ang DLSU Choral. Sinalubong sila ng yakap ng kanilang mga proud na mga magulang at iba pang kaanak. Siyempre para naman maiparamdam sa kanilang supporters ang panalo, nagsample ang grupo ng kanilang winning piece. Sama-sama nating abutin, pinakamatayong nabituin. Ayon sa conductor ng grupo na si Joel Aquino na nanalo rin na Best Conductor, hindi naging madali ang kompetisyon dahil sa galing ng kanilang mga kalaban. Hindi lang naman sila basta regular groups na nag-apply, pero they were screened internationally from different countries. So the fact na nire-represent namin ang country is a big thing, and to win over all those selected entries, napakalaking saya for us. Hanggang ngayon ay hindi pa rin daw talaga sila makapaniwala na sila ang itinanghal na Grand Prix winner. It was kind of surreal actually kasi the announcement came right after we performed. It was really thrilling considering na our competitor sa Grand Prix was also from the Philippines. Asahan daw na mas gagalingan pa nila sa mga susunod na kompetisyon na kanilang sasalihan. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Hazel Kawaying Alviar nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang bodega sa Naga City, Camarines Sur nasunog. Pinagmula ng apoy, patuloy pang inaalam ng mga otoridad. Si Chris Novelo ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye.
Mabilis na kumalat ang apoy sa loob ng bodegang ito sa barangay Tinago sa Naga City, Camarines Sur, alas 11 ng umaga kahapon October 24. Agad namang rumesponde ang BFP Naga City, katuwang ang iba pang fire volunteers sa lungsod. Pero naging pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa mga gamit gaya ng appliances at furniture sa lugar na naging dahilan ng mabilis na paglaki ng sunog. Mailing man nga nindo talagang pano-pano. Saro to sa nakakuyen sa mo na makalaog. Alos mayo siyang agihan. Saro pa mostly nagkasusurulo mga ining styro, mga ining plastic. Sabi may mga furniture pa sa likod. Maswerte namang walang nasaktan sa insidente. Nagpapatuloy pa sa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang pinagmulan ng apoy at ang halaga ng pinsalang iniwan ng naturang insidente. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Napapatigil ang mga kliyente sa munisipyo ng Nasugbu, Batangas dahil sa mga nakakatakot na Halloween decorations sa loob ng mga opisina. Pasyalan yan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Nagmistulang horror house ang munisipyo ng Nasugbu, Batangas dahil sa mga makapanindig balahibong dekorasyon dito. Ang mga kwarto, hitik sa iba't ibang horror stories. 17 opisina nito ang dinisenyuhan at nilagyan ng nakakatakot na mga props. Ginawa po namin competition for the whole municipal building po. Pero ito po ay open po sa lahat po ng mga taga Nasugbu, even po kung sa labas po ng ating bayan. Dagdag sa thrill ang transformation ng mga silid para maging abandoned hospital, massacre area at sementeryo. Kaya ang mga kliyente at mismong empleyado natitigilan daw saglit. Ito ang unang beses na magsagawa ng ganitong aktibidad sa munisipyo. Libreng mapapasyalan ang lugar hanggang sa Biyernes. Kasabay niya magkakaroon din ng trick or treat sa munisipyo. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, 61 days to go na lang at Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.